Ingat. Boss Hu. Nag-alala ka pala para sa kanya. Nagdadalamhati ng ganito. Mali. Si Hook Xiaofan ang aking boss. Siya ay isang marangal na maharlika mula sa kabisera. Paano siya makakarating sa ganitong lugar? Huwag kang umalis. Tingnan mong mabuti. Sino ako? Hu. Boss Hu. Tawagin mo ang pangalan ko. Hu. Hook Xiaofan. Suyang. Huwag kang magsisi. Sekretarya Su, magandang umaga. Boss Hu. Bakit ka nandito? Paano ako nandito? Kagabi, si Sekretarya Su ay umakap at nagpalambing sa akin. Ginamit mo ng lubusan, ayaw mo nang aminin. Hindi naman. Nakatulog pala ako sa boss ko. Mag-ayos ka, magpakasal na tayo. Nandito ako sa labas, naghihintay sa'yo. Ano? Magpakasal. Pakasal. Hoy, sandali lang. Hu. Hindi na ako ang mayamang anak na babae ng pamilyang Su. Ako. Hindi ako karapat-dapat sa'yo. Ako'y isang taong tradisyonal. Sa ganitong sitwasyon ngayon, mahirap na ito ay matapos ng hindi ikakasal. Pero suot mo ang singsing sa kalingkingan ng kaliwang kamay mo. Malinaw na. Isang non-marriage believer ka. Mabuti. Ngayon, kasal na. Zhao Sheng, kunin mo ang family register. Sige. Family register. Jiwo, ikakasal ka? Lanan, Ang tagal mo nang nagkakagusto kay Secretary So, hanggang sa isuot mo pa ang singsing sa kalingkingan para sa kanya, at pinalayas lahat ng ibang posibilidad. Sino ba ang nakapagpabago sa'yo? si Suyang. Jiwo, kayo ba? Kagabi, hindi kaya kay Secretary So. Naku, Yang. Miss na miss kita. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Aray, Yang. Yung nangyari kahapon. Pwede kong ipaliwanag. Yamang pinili mo si Suwanru. Wala na tayong koneksyon. Ayaw na kitang makita. Su Yang. Hanggang ngayon, hinahabol mo pa rin ang asawa ko. Linisin natin ang bahong dala mo. Pok.
Anong nangyari? Wala, dahil walang hiya si Suyang. Ginayuman niya ang nobyo ng mayamang si Su. Dumating na ang tunay para hulihin sila. Nasaan ang inyong HR supervisor? Nandito po ako, MS, Su. Ang empleyado ninyong ito. Na nag-asta bilang mayamang anak ng aming pamilyang Su, at nakinabang sa buhay ng mahigit 20 taon. Ngayon, nang aakit pa ng asawa ko, ang taong walang moralidad na tulad niya. Dapat nang tanggalin agad. Opo, opo, opo. Anong hinihintay mo? Tanggal ka na, umalis ka na. Ako ang sekretary ni Iho. Kung tatanggalin man, si Iho mismo ang magsasabi sa akin. Ano ka ba? Karapat dapat ka bang personal na tanggalin ni Jiwo? Palabasin niyo siya agad. Opo. Bitawan niyo ako. Sino ang maglakas loob na hawakan siya? Ang mga bagay ng aming pamilyang po. Hindi mo karapatang magsalita ng ganyan dito. Mga tauhan, itapon niyo sila. Hindi. Jiwo, si Suyang dapat ang hulihin ninyo. Siya ang kabit na sumire sa relasyon ng iba. Hoy, Jiwo, mayroon pa namang pakikipagtulungan sa pagitan ng aming mga pamilya. Hindi maganda. Kung ganito ang treto ninyo sa akin. Isang pamilyang pay lang, hindi ako matatakot. Iutos mo. Putulin ang lahat ng negosyo sa pamilyang pay. Huwag naman, Jiwo. Suyang, ano ba ang ibinigay mo para mabihag mo siya? Hoy, hoy. Mali ang hinuhuli ninyo, Jiwo. Ang lahat ng nambatikos kay Suyang, alisin din sa trabaho. Huwag nang muling tanggapin. Jiwo, nagkamali po ako. Mali po ako. Hindi na ako magsasalita ng masama kay Suyang. Pakiusap, patawarin ninyo kami. Jiwo, patawarin ninyo ako. Ginawa ko lang naman ito para sa kapakanan ng WO Group. Umalis na tayo. Zhou Shen, buksan mo ang aircon sa kotse. Bigyan mo ako ng tuwalya. Sige. Suyang, ang sinabi ko kaninang umaga ay seryoso pa rin. Pakasalan mo ako. Eho, nakita mo naman ang nangyari kanina. Ngayon, hindi lang ako pinalayas ng pamilya Su. Pinagsismisan pa ako bilang kabit. Kung pakakasalan ninyo ako, mabibiro kayo ng iba. Mga chismis lang yan. Hindi ako matatakot. Suyang, ang pagpapakasal ko sa'yo ay may sarili ring dahilan. Sa pamilya ho, kailangan kong magpakasal para maipagpatuloy ang negosyo at maaari mo akong gamitin. Para maghiganti sa mga nanakit sa'yo, may kanya-kanya tayong hangarin. Walang talo sa atin. Sige na nga. Nakatulong ako sa kanya, nakatulong din sa sarili ko, at hindi masisira ang reputasyon ng WHO Group. CJ, payag ako. Zhou Shen, sa Civil Registry Office para magpakasal. Opo. Sige. 3, 2, 1. Para maghiganti sa fan kong ng babae, bigla na lang akong kinasal sa boss ko. And Rahu, dalhin kita sa isang lugar. Alho, ito ang Imperial Capital, pinakamataas na antas na jewelry store. Kahit isa dito, milyon-milyon ang halaga. Ano nang gagawin natin dito? Kung nakapagpakasal na tayo, syempre, para bumili ng wedding ring. Alho, kontrata lang ang kasal natin. Maghihiwalay din tayo balang araw. Wedding ring, hindi na kailangan. Tara na. Ang asawa ko, si Hook Xiaofan, kahit isang araw lang, dapat may wedding ring. Hindi problema ang pera. Tara.
Magandang araw po. Ilabas mo ang pinakamahal na diamond ring dito. Sige po, boss. Sandali lang po. Malaking kliyente pala ito. Sasagutin ko lang ang tawag. CJ. Kontrata lang naman ang kasal namin. Walang dahilan para bilhan niya ako ng ganoong kamahal na singsing. Huwag na ito. Kunin mo para sa akin. Ito. Ang pinakamaliit na ito, kunin mo para sa akin. Akala ko mayaman ka. Hindi ko inaasahan. Dukha ka pala. Ano nang sinabi mo? Dilat-dilatan mo ang mga mata mong iyan. Ito ay jewelry store ng Wow Group. Hindi ito. 2 piso lang ang tindahan. Ang pinakamurang singsing dito. Milyon-milyon ang simula ng presyo. Kung wala kang perang pambili, umalis ka na. Sino ang nagturo sa'yo ng ganyang pagtrato sa kliyente? Nagbubukas ka ng negosyo. Bakit mo pinapaalis ang tao? Array, nagsesermon ka na sa akin. Ang mayamang kliyente. Itinuturing kong Diyos. Ikaw naman. Isang dukha na kayang bumili lang ng maliit na bato. Hindi karapat-dapat para paglingkuran kita. Umalis ka. Ako, karapat-dapat ba? Ito ang nag-iisang Supreme Black Gold Card sa buong mundo. Ito ay para lang sa Jiwo ng Wow Group dito sa Imperial Capital. Baka naman. Ikaw si Jiwo. Kung alam mo na kung sino ako, mag-apologize ka agad sa asawa ko. Kayong dalawa, mga dukhang bumibili lang ng maliit na bato. Paano kayo magkakaroon ng Black Gold Card ni Jiwo? Sa tingin ko, peke lang ito. Ikaw, umalis ka na. Huwag mong istorbohin ang negosyo ko. Kung may pera ka, iswipe mo lang para malaman. Sige. Gusto nyo talagang magpanggap. Ngayon, hayaan nyo akong ipakita sa inyo ang katotohanan. Kung wala kang pera, umalis ka na. Nakapalagay pa. ₱10 lang ang laman ng card na ito. Sige. Mas marami pa pala kaysa sa inaasahan ko. Tingnan mo ng mabuti. Sige. Tingnan mo ng mabuti kung gusto mo. 1,000. 10,000. 100,000. 1,000,000. 100,000,000. Hala, ang Black Diamond card pala ito. Nandito na si Jiwo. 1 bilyon. 10 bilyon. Ayos, mga manloloko kayong dalawa. Nagdala pa kayo ng peke at may virus na card para lokohin ako. Nasira ang POS machine ko dahil sa inyo. Tatawag na ako ng guard. Palalayasin ko kayong lahat. Guard. Subukan nyo. Manager. Manager. Hahanapin sana kita. Nahuli ko ang dalawang ito. Mga dukhang gustong makalamang ng libre. Palalayasin ko na sana sila. Tumahimik ka. Jiwo, Ginang, pasensya na po sa aming pagkukulang. Ang empleyadong ito, tinatanggal na namin siya sa trabaho. Manager, nagkakamali ka yata. Mga dukha itong dalawa, ni pirasong brilyante hindi kayang bilhin. Paano sila maging? Si Jiwo at ang kanyang ginang. Para sa akin, hindi sila karapat-dapat magkalbit ng sapatos ni Jiwo. Tinanggal ka na sa trabaho. Umalis ka na. Siya nga ba talaga si Jiwo? Jiwo, Ginang. Ako po ang nagkamali. Pasensya na po. Pasensya na po sa inyo. Sanay, patawarin ninyo ang aking kamangmangan. Kawan niyo po ako. Pasensya na po talaga. Nagsasalita ka pa? Isang salita lang ni Jiwo. Wala ka nang mapapasukang trabaho sa buong Imperial City. Umalis ka na. Jiwo. Pasensya na po. Hindi ako ang dapat mong hina ng tawad. Ginang, sana'y maging mabait ang inyong puso.
at patawarin ang aming pagkukulang. Ibabalot ko na po agad ang singsing. Elho. Dahil maghihiwalay din naman tayo. Yung bayad sa singsing, bawas na lang sa sahod ko. CJ, Mas mabuting malinaw ang usapin sa pera, para madali na lang pag naghiwalay tayo. mula ngayon, ikaw ang magmamaneho ng pera ko. Ang akin, sayo. Dito ibabawas ang bayad. Hindi pwede. Paano ako magmamaneho ng pera nyo? Hindi tama yon. Alinsunod sa alituntunin ng pamilya ko, ang asawang babae ang tagapamahala ng pera. Sa gayon, ang negosyo ng asawang lalaki ay lalong uunlad. Hindi mo ba gusto? Siyempre naman gusto ko. Siyempre gusto kong lalong umunlad ang Who Group at si Iho. Para hindi na ako mawalan ng trabaho. Ginang. Ito po ang wedding gown na ipinagawa ni Jiwo sa tanyag na designer ng Xiangxi. Mano-manong ginawa, isa lang sa buong mundo, walang katulad. Narinig ko, ang handmade wedding gown na ito, kalahating taon bago matapos. Paano naging ganito kabilis? 2 taon na ang nakalipas nang matapos ito. 2 taon na ang nakalipas. Ibig sabihin, 2 taon na ang nakalipas. May gusto ng pakasalan si Boss Ho. Hindi lang 2 taon, 6 na taon na ang nakalipas ng magkagusto si Boss Wo sa kanya sa unang pagkikita. Mula noon, taon-taon siyang nagpapa-customize ng handmade wedding gown. Ang pinakabago ay hindi pa dumadating dahil sa schedule. Ito yung ginawa nung nakaraang taon. Talagang may gusto na siyang tao noon pa. Pero bakit? Nanlulumo ang puso ko. Subukan mo na. Ang kasal bukas ay hindi dapat magkaroon ng problema. Bukas, magaganap ang kasal natin? Doon, ang buong elite at makapangyarihan ng lungsod ay darating. Ipapahayag ko sa buong mundo na ikaw, Suyang, ang aking Enreho. Honey, ang bait mo sa akin. Sa kasal bukas, ako ang magiging pinakamagandang nobya sa lungsod. Siyempre naman, mahal. Mahal na mahal kita. Kaya ibibigay ko sa iyo ang pinakamaganda. Hindi tulad ni Suyang na kahabag-habag. Walang nagmamahal. At walang nagmamalasakit. Pero nakita ko kanina, ipinagtanggol siya ni Wo Xiaofan, ang putang iyan. Baka naman, may relasyon na silang dalawa noon pa. Imposible. Sa loob ng mahigit 20 taon, si Suyang ay umiikot lang sa akin. Hindi siya magkakagusto sa ibang lalaki. Pero siya ay sekretarya ni Boss Wo. Ang ginawa ni Boss Wo ay para lamang protektahan ang imahe ng kumpanya. Magpo-post ako sa social media para malaman ng lahat na ikakasal na ako bukas. Kahit parang hindi totoo, inaasahan ko pa rin ang kasal bukas. Paano ito nangyari? Bakit si Suyang ay may wedding gown din? Baka naman, gusto niyang gambling ang kasal. HMP. Mukhang. Hindi pa rin niya ako kayang kalimutan. Pero mahal, huwag kang mag-alala. Ako, ikaw lang ang mamahalin ko. Kung bukas ay maglakas loob siyang manggulo, ipalalayas ko siya. Rito. Sige. Lahat ng tao, lahat ang sinasabi ko, magsama-sama kagad sa lobby. Bilis, bilis, bilis. May isang misteryosong VIP na bisita tayo ngayon. Sa Cloud Top Banquet Hall natin, ay magdaraos siya ng isang kasalan ng siglo para sa kanyang asawa. Sabi-sabi, ang VIP na ito, sa Imperial Capital, ay isang hindi matitinag na puwersa. Kaya, kailangan nating magpakita ng 100% sigla. Walang dapat magkamali. Opo. One rule.
Ang bait-bait sa'yo ni Young Master Pei. Nagpa-reserve pa sa pinakamagandang hotel, sa Imperial Capital para sa kasalan. Ano ba yan? Ang bigay sa akin ni Aheng naming, bilang dote, ay punong-puno, ang isang buong bilya. Wow! Ngayon, ipahahayag ko sa buong mundo na ikaw, Su Wanru, ang magiging asawa ko, si Pei Heng. Ang mamahal ng suot niyang wedding gown. Siguro siya ang VIP na bisita natin ngayon. MS, Su, nakahintay na rin kami sa inyo. Narito ang Cloud Top Banquet Hall. Ako na ang maghahatid sa inyo. Sandali. Ang Cloud Top Banquet Hall. Ang lugar ng kasalan ko. Bakit naka-wedding gown din si Suyang? Balita ko, gustong-gusto niya si Young Master Pei. Baka naman pupunta siya para mandayan ng kasal. Putang ina, maglakas loob kang mandayan ng kasal. Mandaraya ng kasal, ang Cloud Top Banquet Hall, ang lugar ng reception ko. Narito ako para ikasal. Suyang, huwag mong isipin na dahil naka-wedding gown ka, ay makakapagkasal ka na rito. Ikaw, isang itinakwil na, peke na mayaman ng pamilya Su. Paano ka makakabayad? Mayaman ang asawa ko. Ito ang pinag-book ng asawa ko. Manager, pakidala naman po ako sa loob. Ito. Yamang pareho kayo mga MS, so, ang nagsasabing sa inyo ang reception. Maaari bang, ipakita ninyo ang order para sa hall ng kasalan? Kung sino ang makakapakita, siya ang nagpabook ng banquet hall. Order, yung screenshot ba, na sinend sa akin ni Zusheng kaninang umaga? Ano? Hindi mo ba maipakita? Nag-iisip ka kung paano lusutan ang kasinungalingan mo. Screenshot ng order, di ba? Meron ako. Tama ang order. Baka naman, ikaw ba ang pinakahihintay naming bisita? Imposible yan. Ikaw, isang peke na anak na, pinalayas ng aming pamilyang Su. Paano ka pakakasalan ng isang lalaki? Sa tingin ko, ang order na ito ay peke lang. Putang ina mo, para lang makapag-agaw ng kasal. Gumawa ka pa ng pekeng order. Kung gusto mo talagang pumasok, sige, ipapakita ko sa'yo kung anong klaseng kasal ang inihanda ng asawa ko para sa akin. Hoy, hindi kami nagpapagulo dito sa hotel. Ako ang VIP ng hotel ninyo. Sigurado ka bang makikialam ka? Hindi po. Tuloy po kayo, MS, so. Mga tao, kargahin ninyo ang bruhang ito at dalhin sa ballroom. Halika na. Huwag mo akong hawakan, bitawan mo ako. Bruha, ang kapal ng mukha mong magsuot ng wedding gown at manggulo sa aking kasalan. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang aking kakayahan. Hindi ko inakala na para mapaglingkuran ako ng manager, ay in-upgrade pa niya ang venue ko sa Cloud Top Ballroom. Ang Cloud Top Ballroom ay ang pinaka-eksklusibong lugar sa kabisera. Tanging ang mga may bilyon-bilyong yaman ang karapat dapat magpakasal dito. Ang mga alak dito, lahat ay 1,978 Romani Conti. Ang bawat bote ay nagkakahalaga ng milyon. Ngayon, titikman mo ng husto ang mga ito. Mas mabuting patayin ninyo ang putang ito para sa akin, para sa asawa ko. Para makapaglabas ako ng galit. Narito ako para pakasalan si Hook Xiaofan. Ang binabagsak ninyo ay ang kanyang mga alak. Hindi niya kayo palalampasin. Hindi kaya siya ang tinutukoy niya, ang pinakamayamang tao sa mundo, si Ginoong Wow. Puta.
Ikaw ay wala kang iba kundi isang sekretarya lang sa tabi ni Ginoong Wow. Isang aso lang sa kanyang tabi. Sa tingin mo, may karapatan ka pang mangarap na mapang-asawa si Ginoong Wow. Panaginip lang iyan sa tanghaling tapat. Napakawalang niya mo, hindi ka lang nanggugulo sa kasal. Ginagamit mo pa ang pangalan ni Ginoong Wow. Para takutin kami. Ikaw talaga, isang walang utang na loob. Kung noon ko palang alam na makikipag-agawan ka kay Wanro sa asawa, dapat pinatay na kita sa gutom. Inay, kahit na wala tayong dugong magkadugo, magkasama naman tayo ng matagal, mahigit 20 taon na. Sa puso mo, siya lang ba ang tunay mong anak ang mahalaga? Wala ka bang kahit kaunting pagmamahal sa akin? Inay, Wala. Ikaw, isang anak sa labas na walang ama't ina. Hindi karapat dapat sa pagmamahal ko. Ang minamahal ko lang ay ang tunay kong anak, si Su Wanru. At ako rin, si Wanro lang ang minamahal ko. Hindi kita magugustuhan kailanman. Kahit habaran mo ang sarili mo ngayon, at tumayo sa harap ko, hindi pa rin kita papansinin. Ha. Nakikita mo ba, ang nanay ko? ang asawa ko. Ako lang ang minamahal. Hindi mo maaagaw. Hindi ko kailangan yan. Nasa bingit ka na ng kamatayan, matigas pa rin ang mukha mo. Kayong mga tao, kabarin ninyo ang damit niya. Ang damit pang kasal na ito, nakakainis lang tingnan. Ano ang gagawin ninyo? Bitawan ninyo ako. Bitawan ninyo ako. Ang singsing na brilyante na ito. Hindi ba't ito yung binili ni Ginoong Wo noong nakaraang araw, sa halagang 10 bilyon? Baka naman. Ikaw nga talaga ang asawa ni Ginoong Wo? Imposible. Sino ba sa buong kabisera ang hindi nakakaalam na si Suyang ay mahal na mahal ako sa loob ng 20 taon? Anong klaseng tao ba si President Wo? Paano siya magkakagusto sa isang babaeng may ibang lalaki sa puso? Tama ang asawa ko. Anong klaseng tao ba si President Wo? Ang isang hamak na tulad ni Suyang, na puta, ay hindi karapat-dapat sa kanya. At saka, itinaboy ko na ang babaeng ito, sa angkan ng Su. Saan siya kumuha ng pera para sa singsing na ito? Malamang ninakaw lang niya yan. Itapon mo na agad ang singsing na yan. Baka nakaw lang yan. Hindi pwede. Nanay, sa tingin ko, ang bagay na hindi natin alam ang pinanggalingan, ay dapat sirain. Kunin ang martilyo. Kung sisirain ninyo ang singsing na ito, hindi kayo patawarin ni Hook Xiaofan. Ikaw na babae, nangangahas ka pang magsalita ng ganyan. Kung ang singsing na ito ay binili para sa iyo ni President Wo, edi ako na ang reyna ng langit. Suyang, paalala ko sa iyo, kasal ng asawa ko ngayon. Ano man ang gusto niya, gagawin niya. Mahal, basagin mo. Basagin yan, basagin yan. Basagin yan. Kung ganun, hindi na ako magpapakumbaba. Puta, nangangahas ka pang hamarang. Ngayon, titingnan mo kung paano ko babasagin ang kamay mo. Tignan mo nga kung ano ang kalagayan mo. Nangangahas ka pang makipag-agawan sa tunay na anak ng angkanso. At nagpapanggap pang asawa ni President Wo para magselos si Young Master Pei. Maging pilay ka na lang. Nangangahas kayong magkagulo. Sa kasalan ko, si Hook Xiaofan. Gusto niyo bang mamatay? Humarap ka sa akin, si Hook Xiaofan, sa mismong araw ng kasal ko. Gusto niyo bang mamatay? Hindi ba si Jiwo ng Wo Corporation yan? Bakit siya nandito? Mukhang hindi pangkaraniwan ang relasyon ni Jiwo at Suyang. Baka naman, siya nga talaga ang asawa ni Jiwo. Anong hindi pangkaraniwan?
Sekretarya lang siya ni Jiwo, isang aso. Kung nandito man si Jiwo, iyon ay dahil sa respeto sa aming pamilyang Pei, para dumalo sa kasal namin ni Wanru. Jiwo, buti na lang nandito kayo. Sana'y turuan ninyo ng leksyon. Ang Suyang na itong nanggugulo sa kasal ko. Ano nang tawag mo sa kanya? Pok pok. Anong tawag mo sa kanya? Pok pok. Anong problema? Tatanungin kita ulit. Ano ang tawag mo sa kanya? Pok pok ang tawag ko sa kanya. Hindi mo ba naririnig? Jiwo. Kahit sekretarya mo si Suyang, malandi yan. Nakasuot siya ngayon ng ganyan, para guluhin ang kasal ko. Dapat turuan mo siya ng leksyon. Kung hindi, ang reputasyon ng WO Corporation ay madadami din dahil sa kanya. Ang kasal mo? Dilat-dilatan mo ang mga mata mong bulag. Ngayon, ang kasal ito ni Hu Xiaofan at ni Suyang. Imposible. Ngayon. Dapat ngayon ay kasal ko, ni Su Wanru. Paano nangyari? Wu Xiaofan. Paano siya nagkagusto kay Suyang? Ako ang gusto ni Suyang. Paano siya nagtaksil sa akin? At nagpakasal sa ibang lalaki? Nagkakamali ba ako? Presidente Wu, nagpakasal sa peking anak ng pamilya So. Nagpakasal na pala. Mukhang hindi totoo ang mga chismis. Si Suyang, asawa na pala ni Presidente Wu. Paano siya magiging kabit ni Pei Heng? May nagpapakalat ng maling chismis. Inaapi ang asawa ko, sinira ang kasalan ko. Pababayaran ko kayo, hanggang sa mawalan kayo ng lahat. Ang mga pagkain sa hapag, pati ang mga inumin, at ang upa sa lugar, kabuuan, 1 bilyon at 400 milyon. Ang wedding gown ni Suya, nadumihan din nyo. Ang gown na ito ay nagkakahalaga ng 10 bilyon. Mas mabuti na lang na bayaran nyo lahat. Magbabayad ba kayo sa transfer o sa cash? 1 bilyon at 400 milyon. Saan kami kukuha ng ganoong kalaking pera? Heng. Ano ang gagawin natin ngayon? Ano ang gagawin? Paano ko malalaman? Presidente Wu, maging mabait po kayo. Kanina ay hindi ko po kayo nakilala. Ako po, hindi ko po kayang maglabas ng ganoong kalaking halaga. Yang, nagkamali kaming pumasok sa kasal mo. Sa ngalan ng pagiging ina at anak, pakiusap, patawarin na kami ng manugang. Kung wala kayong pera, diretso na kayo sa kulungan. Hindi. Hindi ako pwedeng makulong. Ate Suyang, magkapatid naman tayo. Hindi mo pwedeng panoorin lang na makulong ako. Suyang, tignan mo, ang tagal na nating magkakilala at nagkaroon ng tunay na pagmamahal. Tulungan mo naman ako, tulungan mo ako. Kahit ibenta mo ako, hindi aabot sa ganito kalaking halaga. Pei Heng, kung wala kang pera, problema mo yan. Wala akong kinalaman. Dalhin nyo sila. Sandali lang, sandali. Ganito kalaking halaga. Mag-iipon ako ng kaso sa kulungan. Boss Wu, pwede tayong gumawa ng kasulatan. Di ba? Oo, gumawa tayo ng kasulatan. Oo, pwede tayong gumawa ng kasulatan. Ipasa mo to, gumawa ng kasulatan. Boss Wu, awa mo na sa akin, Boss Wu. Huwag. Suyang, pakakasalan mo ba ako? Pakasalan mo siya. Pakasalan mo siya. Gusto ko. Ang dami mo nang natulong sa akin. Sana sa kasal na ito, matulungan kitang matupad ang maging tagapagmana ng pamilya Ho. Boss Hu, kung ito'y peking kasal lang,
Hindi na kailangang magpanggap. Sige, asikasuhin mo na ang mga dapat mong gawin. Kahit peke, pwede naman maging totoo. Boss Hu. Malayo ang agwat ng estado natin. At saka, sa bandang huli, maghihiwalay din tayo. So, Kaya, yung tungkol sa pagpapakasal natin, ayokong malaman ng maraming tao. Para pag naghiwalay na tayo, hindi gaanong maapektuhan ang iyong pangalan. CJ, sundin ko ang gusto ng aking asawa. Ako muna, iinom lang ako ng tubig. Suyang, marami pa tayong oras. Ikalat ang balita. Sabihin mo na sa susunod na isang buwan, nasa ibang bansa ako para magtrabaho. Na pala, maghanap ka ng pinakamagandang isla. Gusto kong mag-honeymoon kasama ang aking asawa. Ayos. Si Wo Xiaofan nitong mga nakaraang Palagi araw. sa ibang bansa para sa trabaho. Ang putang inang Suyang na yan. Naghanap pa ng peke na Wo Xiaofan para lokohin ako. Sabi ko na nga ba, hindi naman ganoon kagaling yang puta. Paano magkakagusto? Si Boss Wo sa kanya? Naiinis ako. Sa tingin ko, sinasadya niya akong galitin. Gusto niyang sirain ang kasal ko. Sige na, mahal, huwag ka nang magalit. Ganito, bukas, dadalhin kita sa Tiancheng Island Resort para mag-honeymoon. Ano sa tingin mo? Tiansheng Resort. Yun ba yung pinakasikat na resort sa Imperial City? Yung islang pinupuntahan ng mga sikat na artista. Oo, yun nga. Mahal. Ang bait mo sa akin. Pero, gusto ko pa ring imbitahin ang mga kaklase natin para mabawi ang nawalang mukha ko ngayon. Sige. Ikaw ang masusunod. Saglit lang, may tatawag. Babalik ako agad. Esan, Ang sama mo naman. Bakit ngayon ka lang nagsabi na ikakasal ka na? Nasaan ka na ngayon? Kakarating ko lang. Nasaan ka na ngayon? Maligayang bati. Kayong dalawa. Sa wakas, nagkatuluyan din kayo. Suyang. may kailangan ka? Ikaw na naman? Ako dapat ang magsasabi niyan. Bakit kayo na naman ang nakita ko? Sasabihin ko. Ikaw, naglagay ka ba ng listening device sa akin? Kahapon lang namin, napagpasyahan na pumunta rito. Ngayon, nandito ka na naman. Lalagyan kita ng listening device. May asawa na ako. Anong pakialam ko sa'yo? Honey, nagpapanggap ka pa rin. Nalaman na namin ang totoo. Si Wo Xiaofan ay nasa ibang bansa para magtrabaho. Paano siya makakapagpakasal sa'yo? Suyang, ikaw naman, nababaliw ka na ba? Para lang makuha ako? Naghanap ka pa ng artistang kamukha ni Wo Xiaofan para galitin ako at ginulo mo pa ang kasal namin. Ang ibang tao talaga, walang hiya, maging kabit at hayagan pa. Kung malaman ito ni Boss Wo, wala ka ng takas. Dilat ang mga mata ninyo. Sino pa ang magsasabing kabit ako? Ipapademanda ko siya sa paninirang kuri. Suyang, sineryoso mo talaga ang pag-arte. Yang marriage certificate mo. Sa online mo lang binili yan, no? Ang ibang tao talaga. Peke ang pagiging Su family heiress. Peke ang asawa. Pati itong marriage certificate.
Anong gagawin mo? Huwag. Peke rin. Are, bitawan mo ako. Huwag. Su Wanru, ikaw na tunay na anak ng pamilya Su. Alam mong may relasyon na siya, pero ginusto mo pa rin. Ginamit mo ang lahat ng paraan para makapasok sa kama ni Pei Heng. Ninakaw mo ang kasunduan sa pagpapakasal sa amin. Ngayon, napangasawa ko na ang iba. Hindi mo pa rin ako tinatantanan. Pero si Su Wanru, ang tunay na anak ng pamilya Su, paano niya nagawa ang ganitong kasuklam-suklam na bagay? Magkaiba ang sinasabi nilang dalawa. Kanino ba talaga tayo dapat maniwala? Syempre sa akin. Huwag kayong makinig sa kanyang kalokohan. Ginagawa lang niya yun para sir anak ko. Kayong mga, bakit hindi niyo pa siya pinalalayas? HMM. Hindi ko inakalang pagkatapos ng mahabang paghihirap ni Secretary So. Sa wakas, nakuha niya rin ang babaeng gusto niya. Mamaya, dapat kong batiin si ate. Bitawan mo ako. Salbaha, gawin mo kung kaya mo. Huwag mong idamay ang mga inosente. Nakakadiri, ayoko talagang makisama. Sa iisang hotel, umalis ka na. Nandito ako para mag-check-in. Wala kang karapatang paalisin ako. Kung ayaw mong umalis, pipilitin kitang umalis. Tigil na. Ayos ka lang. Alho. Ikaw na naman. Ji-wo. Anong Ji-wo? Ang taong to ay, hinanap lang ni Suyang. Artista lang na kamukha ni Wo Xiaofan. Oo nga, naalala ko na, kahapon sa kasal, siya ang nagpanggap bilang Ji-wo. Nagpapakitang gilas, sinira niya ang kasal, ni na Ji-pei at Wanru. Diyos ko, ang taong to, ang lakas ng loob, Besurero. Kung malaman ni Jiwo na ginamit mo ang pangalan niya at nagpakasal kay Suyang para sa pera, kayong dalawa, maghintay na lang kayong mamatay. Pasensya na po, Giho. Kung hindi ko sana sinabi na magpakumbaba kahapon, hindi ka nila maiintindihan ng mali. Walang problema. Ang mga pamilyang Pei at Su, hindi ko sila pinapansin. Ang kamay ng asawa ko at ang marriage certificate, kayo ang gumawa nito. Kami ang gumawa, ano ngayon? Ikaw. Hinampos mo ang asawa ko, maniniwala ka ba kung sabihin kong, papaniwalain kita na hindi ka na, makahahanap ng trabaho sa kabisera? Nasaan ang manager ng hotel? Palayasin niyo agad ang mag-asawang to, palayasin sila. Ako ang may-ari ng hotel na ito. Kung may problema, sa akin kayo lumapit. Isa ako sa mga kilalang tao sa kabisera, ang anak na babae ng pamilyang Su. Ito ang asawa ko, ang panganay na anak ng pamilyang Pei, isa sa 10 pinakamakapangyarihan sa kabisera. Inuutusan kita na. Palayasin ang mag-asawang to, palayasin niyo sila. Huwag niyong istorbohin ang aming honeymoon. Paumanhin, pero walang patakaran ang aming hotel na magpalayas ng bisita. At ngayon, isa na lang ang natitirang honeymoon suite, 10,000. Akin na yan, ang 2 dukhang to. Siguradong hindi nila kayang bayaran yan. Palayasin nyo sila. Pasensya na, honeymoon suite para lang sa mga bagong kasal na nagbabakasyon. Sakto, kasalukuyan kaming nagbabakasyon ng asawa ko. Ang kwartong ito, parang para sa amin talaga. Umalis kayo, ang lakas ng loob niyong mangabala sa aming honeymoon. Huwag kang mag-alala, pare, tutulungan kita. Sa tingin ko, bagong kasal din sila. Ganito na lang, magpaligsahan kayo sa pagkakaintindihan, para magpasya kung sino ang makakakuha ng kwarto. Ano yon? Ano man yan? Si Boss Pei at si Wanru ay mag-asawa at sobrang sweet pa nila, kaya siguradong mananalo sila. Suyang, paulit-ulit kang nagpapapansin sa akin, para lang maakit mo ako, di ba? Ngayon, papaniwalain kita ng lubusan. Tingnan natin ang pagkakaiba sa pagitan mo at ni Su Wanru. Nakita ko na ang mga nagpapaliit ng paa. Ngunit yung nagpapaliit ng utak, ngayon ko lang. Hindi ka gwapo tulad ng asawa ko. Hindi ka malakas tulad ng asawa ko. Wala kang kwentang akitin. Ikaw. Hindi lang ako sasali sa paligsahan. Makikipagpustahan pa ako sa kanila. Tama, kapag nanalo ka.
Mapapaalis siya sa Imperial City, at hindi na siya makakapagkita sa iyo. Ayaw kong makipagpustahan. Bakit? Natatakot ka na? Masyado akong maarte. Hindi ako kumukuha ng basura mula sa basurahan. Sino ang tinatawag mong basura? Gusto kong makipagpustahan sa pamilya nila. Kapag sila ang natalo, papagsilbihin ko itong gwapong lalaki bilang katulong sa loob ng 3 buwan. Maglilinis siya ng CR ng 3 buwan. Piheng, ito ay problema sa pagitan naming dalawa. Huwag nang idamay ang iba. CJ, sasali kami sa pustahan. Boss Hu, Pero may isa akong kondisyon. Kung kayo ang matatalo, mag-livestream kayo para maglinaw na ang asawa kong si Suyang ay hindi kabit. Ikaw, Pei Heng, ang mapagpaimbabaw. Nang malaman mong si Suyang ay hindi tunay na anak ng pamilyang Su, isinantabi mo ang 8 taong relasyon ninyo at tumalikod ka para makiapid kay Su Wanru. At ikaw, Su Wanru, ang tunay na kabit, gusto kong lumuhod ka at humingi ng tawad sa asawa ko. Mag-livestream ka ng paghingi ng tawad sa buong internet. Naku po. Grabe, ang laking iskandalo nito. Akala ko ba siyang Master Pei at si Suyang ay magkasama sa loob ng 8 taon? Imposible. Ako ang pinakamalapit kay Young Master Pei. Hindi niya kailanman inamin na girlfriend niya si Suyang. Boss Hu, sekretarya lang po ako ninyo. Hindi ninyo alam ang tungkol sa personal na buhay ko. Matatalo tayo. Kilala na kita. Simulan na. Sige. Ang 4 na larawan sa harap ninyo ay kumakatawan sa 4 na magkakaibang yugto sa buhay ng babae. Ang lalaki ay dapat mag-ayos ng mga ito ayon sa tamang pagkakasunod-sunod ng panahon. Ang unang makakapag-ayos ng tama at mabilis ang mananalo. Simulan na ang laban. Hindi kailangan ng 3 minuto. 3 segundo lang sapat na. 3 segundo. Ang yabang mo. Suyang, ang asawa mo, ay mahina sa ganoong bagay. Mabilisan lang pala siya. Kung kaya mong ayusin yan sa loob ng 3 segundo, tatay na kita. Tapos na. Paano nangyari yun? Ang bilis. Malamang basta-basta lang yung pagkakaayos. Sa tingin ko, alam na alam nila, natalo na sila. Kaya sinadya na lang nilang gawing basta-basta. Niloloko lang tayo. Kung alam mo namang talo ka na, mag-apologize ka na kay Wanru at kay Young Master Pei. Para hindi ka na masyadong mapahiya kapag pinarusahan ka. Oh, gusto mong sumuko? Sige. Bibigyan kita ng pagkakataon. Kung dadaan ka sa pagitan ng mga hita ko, o dumausdos ka sa ilalim, papatawarin kita. Ano sa tingin mo? Kaunti na lang ang natitirang oras. Hindi pa sigurado kung sino ang mananalo. Naku, 20 segundo na lang ang natitira. Basta-basta na lang ang pag-ayos. Basta-basta rin naman ang ginawa niya. Worst case, magiging tabla lang. Malapit nang matapos ang oras. 2. 1. Tapos na rin ang sa akin. Okay, ngayong pareho nang nakumpleto ang hamon. Ibibigay na natin ang resulta na inihanda ng maaga. Eksaktong pareho ang pagkakasunod-sunod. Binabati namin ang unang grupo, matagumpay na nakumpleto ang hamon. Paano niya nalaman ang mga detalye ng buhay ko? Paano nangyari yun? Swerte lang yun. Isa lang silang peking mag-asawa, dapat kanselahin ang resulta ng hula. Kung may nagdududa sa inyong pagkakasundo, ipaliwanag ninyo nga, bakit ganito ang pagkakasunod-sunod? Ang unang larawan ay yung gasa. Noong unang araw ko sa trabaho, Ginamit ginamit niya ko nung nung nasugatan nasugatan ako. Mula noon ang araw na nagtrabaho ako, 6 na taon na ang nakalipas. Paano niya natandaan ng ganito ka-detailed? Ang pangalawang larawan, Noong nagbakasyon siya noong ng 1 taon, paborito niyang sikat na restaurant. Ang pangatlong larawan ay, paborito kong pelikula noong nakaraang taon. Ang pang-apat na larawan ay, noong nakaraang linggo nang pinalayas ako sa bahay, nabasag na jade bracelet. Ako ang tunay na anak ng pamilya Su. Peking anak ka lang. Hinding-hindi ka na makakapasok sa bahay ng mga Su.
Paano ito nangyari? Si Hook Xiaofan na mataas ang tingin sa sarili. Paano niya napansin ang mga gusto ko? Baka nitong mga nakaraang taon, palihim niya akong pinagmamasdan. Sabay pa silang nagsalita, at tama lahat ng sinabi nila. Baka nga, nagpakasal nga talaga sila. Tama ang pagkakasunod-sunod, hindi ibig sabihin na nalo na. Napakabuti ng relasyon namin ng asawa ko, hindi kami matatalo. Tama, ay anunsyo na agad ang resulta namin. Sige, ngayon naman, ang pangalawang resulta. Hindi man lang nagtugma ang pagkakasunod-sunod. Binabati ko kayong dalawa, talagang talo kayo. Paano nangyari yun? Sina Pei Heng at Wanru, 6 na taon silang nagtagal bago ikinasal. Paano sila nagkaganito kawalan ng pagkakaintindihan? Baka totoo nga, ang sinabi ni Su Yang. Si Su Wanru pala ang kabit. Anong pinagsasasabi mo? Malamang nanloko lang sila. Gago ka. Ikaw, sa akin, niwala tayong pagkakaintindihan, habang naglalaro ka. Si Su Yang ba ang nasa isip mo, yung babaeng yun? Wala, baby. Ikaw lang ang nasa isip ko. Tingnan mo ito. Ito. Ang steak na kinain mo kagabi. Ito naman, ang kape na ininom mo ngayong umaga. Ito ang kinain mo kaninang tanghalian, matsutake dumplings. Pang-apat, ito naman, ang merienda mo kaninang hapon. Tama naman lahat, di ba? Kain, kain, kain lang ang alam mo. Steak ba talaga yan? Ito ang 5 taon na ang nakalipas. Pigeon blood jade na ibinigay mo sa akin. 5 taon na ang nakalipas. Sa simula pa lang pala, magkasama na sila. Ang matsutake dumplings na ito. Sa ikalawang anibersaryo natin, ang araw na yun. Ikaw mismo ang gumawa. Ito. At ito. Hindi ito kape. Indian holy water ito. 1 taon na ang nakalipas. Sabi mo gusto mo ng anak. Pinainom mo ako nito. Para magkaanak tayo ng kambal. Ngayong tapos na ang laban. Sundin natin ang usapan. Kailangan niyong lumuhod at humingi ng tawad ngayon din, at mag-live para magpaliwanag sa buong internet na hindi kabit ang asawa ko. Anong taya? Hindi ko na maalala. Wala akong oras ngayon para makipag-usap sa inyo. Uuwi na ako ng asawa ko para magpahinga. May tao ba dyan? Pigilan sila. Ang mga bodyguard na ito ay mga black armor guard ng pamilya Wu. Anong Black Armor Guard? Sa tingin ko, katulad ng lalaking itong puro itsura, mga bayarang tao lang ito, ni Su Yang. Kung magpapakita ka pa ng kawalang galang kay Ginang, ingatan mong mawala ang buhay mo. Ipaalam sa buong mundo. Si Su Yang ay ang tanging asawa ko, si Hook Xiaofan, ang sinumang magpakita ng kawalang galang sa kanya. Kakalabanin ang buong pamilya ko. Breaking news. Kanina lang, si Wu Xiaofan, ang chairman ng Wu Group, ay ipinahayag ang kanilang kasal. Nagdaos na pala sila ng kasal noong isang araw sa Cloud Top Banquet Hall. Ang nobya ay ang kanyang matagal ng sekretarya, na laging nasa tabi niya, si Su Yang. Nakita ko na po sina Ginoong Wu at ang binibining may bahay. Talaga pa lang. Ginoong Wu talaga kayo? Imposible. Ang puta niyang si Su Yang. Paano siya nagustuhan ni Jiwo? Ang lakas ng loob mong Sir An ang binibini. Magpaliwanag ka. O mawala ka na lang. Pumili kayo. Huwag mo akong ipapawala. Magpapaliwanag ako. Magpapaliwanag ako. Si Su Yang. Hindi kabit si Su Yang. Si Su Wanru ang may kasalanan. Siya ang nanulsul sa akin. Kaya ako nahulog sa tukso. Nagkamali lang ako, tulad ng ibang lalaki. Pei Heng. Lalaki ka ba talaga? Noon. Tinatawag mo akong sweetie. Ngayong may problema, itutulak mo na lang ako. Jiwo, si Pei Heng ang may kasalanan. Siya ang nakakaalam na ako ang tunay na anak ng pamilya Su. Kaya niya ako ginayuma. Wala akong kinalaman, Jiwo. Umalis ka. Ate. Kasalanan lahat ito ni Pei Heng. Ate, patawarin mo na ako. So, si Su Wanru pala ang kabit na Sam Iris sa pamilya. EWW.
Nakipagtalik pa sa bayaw niya. Ano ba ang pinagsasasabi ninyo? Ako. Para sa ikabubuti ng ate ko. Ate. Kung wala ako, para kilatisin ang mga lalaking manloloko. Ikaw. Paano ka makakapag-asawa ng kagaya ni Jiwoo na napakagaling na lalaki? Di ba? Parang dapat pa kitang pasalamatan, ha? Ate. Malapit naman ang loob nating magkapatid. Hindi ko kailangan ng kapatawaran mo. Basta, huwag mo lang hayaan si Jiwoo. Napag-initan ako. Su Wanru, katulad mo si Peiheng, nakakadiri kayo. Ayaw na kitang makita. Umalis na tayo. Tara. Tara na. Akala ko magbabakasyon lang kami dito. Muntik na akong mamatay. Fei Heng, duwag ka. Sa oras ng pangangailangan, itinulak mo pa ako para ako ang pagbuntunan. Diborsyo na tayo. Sige, diborsyo. Pagkatapos nating magdiborsyo, papakasalan ko si Suyang. Suyang. Ilang beses mo na akong pinahiya. Hindi kita palalampasin. Dalawang kama. Magkahiwalay pala kami matutulog. Masyado pala akong nag-isip. Yung gabing iyon, aksidente lang yun. Ako ang nagpahanda ng 2 kama sa may-ari. Ha? Naiintindihan ko, Iho. Kontrata lang ang kasal natin. Alam ko kung ano ang kalagayan ko. Hindi ako lalampas sa hangganan. Aalis na ako papunta sa restaurant sa baba. Tapusin ko ang proposal para sa Tayanshi. Dalawang kama. Para sa paghihiwalay ng basa at tuyo. Sir Fu, ano ang ibig sabihin? Kasal na tayo. Tatawagin mo pa rin akong Sir Fu. Dapat tawagin mo na akong asawa. Yun. Ang init ng panahon, lalabas ako para huminga ng malamig na hangin. Bibigyan kita ng oras. Unti-unti kang masasanay. Hindi ka naman ganyan, Subaw. Nagpakasal ka kay Sir Wo nang biglaan at hindi mo man lang sinabi sa akin. Sa balita ko pa nalaman. Hindi ko sinasadya na itago sa iyo. Ako at siya, kontrata lang ang kasal namin. Tinulungan niya akong alisin ang tatak na kabit. Ako naman, tutulungan ko siyang makuha ang tiwala ng pamilya upang maging tagapagmana. Kaming dalawa, sa bandang hihiwalay din kami. Pero narinig ko si Wo Xiaofan. Tagapagmana na siya ng Wo Shi matagal na. Ano sa tingin mo? Baka gusto ka niya. Gusto niyang tumanda kasama ka. Huwag kang magsalita ng walang basehan. Superior subordinate lang ang relasyon namin. At may gusto na siyang iba matagal na. 6 na taon na ang nakalipas, unang pag-ibig niya. Hindi ko inaasahan na pagkatapos naming maghiwalay, Suyang ay naging mas kaakit-akit. 6 na taon. Pero hindi ba't 6 na taon ka ring naging sekretarya niya? Ikaw ba yung tao na yun? Hindi na kita kakausapin. Magpapatong muna ako. Hoy, Suyang, Su. Hoy, Suyang. May asawa na ako ngayon. Layuan mo ako, Yipei. GPay. Ngayon, tawag mo sa akin GPay? Hindi mo ba talaga naiisip na si Wo Xiaofan ay tunay na nagmamahal sa'yo? Ang mga taong tulad niyang may kapangyarihan at impluensya. Laruan ka lang nila. Pagkalipas ng ilang araw, iiwan ka na niyan. Ikaw ang walang hiya. Akala mo ba lahat katulad mo? Ako ang walang hiya. Magkasama tayo ng 8 taon, ni hindi mo ako pinahawak sa'yo, tapos bigla ka na lang, nagpakasal at nakipagtalik sa boss mo. Hoy, kayong dalawa. Baka matagal na ninyo akong niloloko, no? Ikaw, karapat-dapat ka bang lokohin? Wala akong oras sa kalokohan mo. Naghihintay sa akin ang asawa ko. Suyang, wala akong pakialam kung hanggang saan na kayo ni Wo Xiaofan. Kung ano na ang nangyari, pwedeng parang walang nangyari sa akin. Basta ngayon din, makipaghiwalay ka kay Wo Xiaofan. Agad-agad kitang pakakasalan.
Hanggang ngayon, nanggugulo ka pa sa lalaki ko. Ingatan mo ang lalaki mo. Huwag mo na akong guluhin pa. Array, Tara, halika kayo tingnan ninyo ito. Anong nangyari? Ito ang babaeng ito. May asawa na siya. Tapos nilalandi pa ang asawa ko. Ang asawa ko, gusto na akong hiwalayan ngayon. Parang gusto niya akong patayin. Ha? Tama na ba yan? Kailan ka matatapos? Bulag ako noon. Nang piliin kita imbes na si Suyang. Ngayon, para kang isang babaeng basag ulo. Hindi kailanman nagkaganyan si Suyang. Peiheng, ngayon, ayaw mo na sakin. Sige. Gusto mo tong putang ito, di ba? Susunugin ko ang mukha niya ngayon din. Tingnan natin kung paano pa siya makakapaglandi sa mga lalaki. Ingat! Suyang, hindi ka nabanting, di ba? Tulong. May tao ba dyan? Hindi. Nasugatan si Iho. Dalhin niyo siya sa ospital. Mabilis. Suwonru, paulit-ulit kang hindi gumagalang sa asawa ko. Ipadala ang utos, patayin ang negosyo ng pamilya Su. Jiwo, ako, galit na galit lang ako kanina. Hindi pwedeng mabangkarote ang pamilya namin. Kapag nabangkarote kami, ang buhay kong mayamang dalaga, mawawala na. Dalhin niyo siya. Bilisan natin. Boss Hu. Pasensya na po. Dahil sa akin, kaya ka nasaktan. Boss, wow. Grabe naman ang sugat mo. Tatawagan ko na ang doktor namin. Ang pribadong doktor. Papuntahin ko siya agad. Anong doktor pa? Ganitong maliit na sugat lang. Sapat na ang alaga ng misis mo. Sapat na yun. Pero malubha ito. Anong pero? Bilis, umalis na tayo. Ate. Oo, nasa night table ang gamot. Ikaw mamaya. Tandaan mong ipahid ito sa kanya. Sige na, alis na. Aalis na kami. Bilis. Tol, handa na ang pakasakit mo. Samantalahin mo ito. Boss Hu. Maupo po kayo ng maayos. Ipapahid ko na po ang gamot. Nag-aalala na siya sa akin. Pasensya na po, Boss Hu. Gagawin kong magaan ang kamay ko. Anim na taon na kitang gusto. Bakit hindi mo alam? Bakit? Bakit hindi mo maramdaman? Nakatulog nga ako ng mahimbing. Akala pa nga niya, ako ang gusto niya. Natapos na ang aming kasunduan. Panahon na para maghiwalay tayo. Ayuhu. Gising na si Enyeho. Ayuhu. Kumusta po ang pakiramdam ninyo ngayon? Mas mabuti na. Heto, Maaga kang gumising para lang ayusin ito. ingatan mo ito, dahil mahalaga ito. Mahirap kasing palitan. Sige, aalagaan ko ito.
Inayos niya ang marriage certificate. Siguro para madali na lang kaming maghiwalay. Halika. Kumain na tayo ng almusal. Salamat sa almusal, boss ho. Pero, ako kasi ay, Allergic ka sa gatas. paano mo nalaman yan? Huwag kang mag-alala, soy milk ito. Salamat, boss ho. Oh, boss ho, may isa pa akong bagay na gusto kong sabihin sa'yo. Dahil ang ating pag-aasawa ay, Sasagutin ko lang ang tawag. Esan. Hayaan na, kapag nakauwi na lang tayo, saka ko na lang pag-uusapan ang paghihiwalay. Kumusta, pare? Dahil sa tulong ko, noong gabing yun, ikaw at si Secretary So, nag-init ang pagsasama. Nagkalapit-lapit, di ba? Magkakaroon na ba ako ng pamangkin? Iba si Suyang, sa mga babaeng kilala mo, mahiyain siya, napaka-formal niya sa akin. Formal? Parang mali yan. Pare, baka hindi pa niya alam na 5 taon mo na siyang hinahangaan? Mahaba pa ang panahon, dahan-dahan ko siyang paintindihin. Ay nako, kapag nakilala ka niyan, hindi marunong mag-direct approach na tanga sa pag-ibig. Tiyak na may maling akala na siya. Baka ngayon pa lang, gusto na niyang makipaghiwalay sa'yo. Hala, Subaw, may nambabatikos sa'yo. Ay, Subaw, may nangaasar sa'yo. Tingnan mo ako, napabilis ang dila ko. Mukhang may nag-iisip sa'yo ah. Hindi kaya si Boss Wo yun. Anong sinasabi mo? Nagtrabaho siya. Paano niya ako may isip? Tingnan mo nga ito para sa akin. Alin sa dalawang ito ang mas maganda? Kapag naghiwalay na kami, ako ay magpapasalamat sa kanya sa lahat ng tulong na ibinigay niya sa akin. Kung ako ang nasa kalagayan mo, hihintayin ko na lang si Boss Wo, ang unang magsabi ng hiwalayan. Sa totoo lang, kagaya niyang CEO na gwapo at mayaman. Sulitin mo ang bawat araw. Hello, ay balot mo na lang ito para sa akin. Anak, mahiyain ang nanay mo. Hindi pa ako nakagawa ng ganitong nakakahiyang bagay. Sa tingin ko, ikaw na lang ang magdala nitong mga bagay sa loob at ibenta ng magandang presyo bilang second hand. Uuna na ako, ha? Nanay, huwag kang umalis. Nahihiya rin ako eh. Kung hindi lang talaga, akala mo ba gusto ko ito? Ang mga ito ay mga mahal na mahal kong ari-arian. Mga ginang, ang tindahan namin dito ay isang high-end second-hand buy and sell shop. May maipaglilingkod po ba kami sa inyo? Ito ay mga limited edition na luxury items. Bilisan mo at ibenta mo na. Ginang, sandali lang po. Kailangan kong ipatingin sa manager para ma-appraise. Bilisan mo. Sige na. Subaw, tingnan mo yung dalawang yun. Parang pamilyar, di ba? Di ba yan yung ampon mong ina, at yung walang hiya, na si Su Wanru? Wala akong pakialam kung sino sila. Salamat. Xiao, hindi ba't sinabi mo, gusto mong itry yung sikat na restaurant sa baba? Tara na. Hindi pwede. Dapat kong malaman ngayon, kung silang dalawa nga ba yun. Su Wanru. Ikaw nga talaga, Su Wanru. Bakit ganyan ang itsura mo ngayon? Hindi ako si ikaw. Nagkakamali kayo. Ginang Su Wanru, ang inyong mga luxury items at alahas, pagkatapos suriin sa second-hand market, ay may kabuoang halaga na 703,000, 780 piso. Anong sinasabi mo? Nung binili ko yan noon, milyon-milyon ang ginastos ko. Paano sa inyo? Hindi man lang umabot sa maliit na bahagi, manduruges kayo. Hindi ba't sinabi mo, hindi ka si Su Wanru, bakit ngayon umamin ka na? At kung ako nga, ano naman, ako ang panganay na anak ng pamilyang Su. Nag-iikot lang ng simple sa mall, anong nakakagulat doon? Tama ba, nanay? Tama, nandito lang kami para mamasyal sa mall. Mamaya, kakain pa kami doon sa mamahaling French restaurant. Libo-libo ang presyo bawat tao.
Ang yabang nyo. Alam ng lahat sa buong lungsod. Nabangkarote na ang pamilya nyo. Nandito ka nga't nagbebenta ng second-hand na luxury items. Kung wala kang pera, sabihin mo ng diretso. Hayop kang bata ka. Paano mo kami kinakausap? Si Suyang Batong walang utang na loob. Ang nagutos sa'yo. Suyang, ikaw ang dahilan kung bakit nabangkarote ang pamilya namin. Ganito ba ang paraan mo upang gantihan ang pag-aaruga ko sa'yo? Pag-aaruga, Ginang Su, paalala ko lang sa inyo, inalagaan nyo ako, hindi dahil mahal nyo ako, kundi dahil dugo ng pamilyang Su ang dumadaloy sa akin. Kung hindi nyo rin sana, agad na pinutol ang relasyon sa akin. Nang kunin nyo si Suwanru. Tama, sa paningin ng mga taong, sakim sa kapangyarihan at kayamanan, ang dugo at angkan lang ang mahalaga. Subaw, umalis na tayo. Paano mo kinausap ang nanay ko? Hinayaan ninyong masaktan siya. Ngayong araw na ito, talagang paparusahan ko kayo. Dalawang matandang gago. Sandali lang, ayos lang, para na lang, kinagat ako ng aso. Sino ang tinatawag mong aso? Sino ang pinakamalakas ang tahol? Siya ang aso. Sasabihin ko sa iyo, mula ngayon, maghiwalay na tayo ng landas. Kapag nagkita tayo, magkunwari na lang tayong, hindi magkakilala. Umalis na tayo. Ayoko nang makita ang mga yan. Suyang, huwag kang magpanggap na malinis. Kapag sawa na si Wu Xiaofan sa iyo, at iwanan ka niya, papaluhurin kita, sa harap ko at ng nanay ko, para humingi ng tawad. Suyang, Wu Xiaofan, siya pala ang asawa ng aming presidente Wu. Ginang Suyang, sandali po. Ano po yun? May promo po ang tindahan namin ngayon. Lahat ng customer na ang apelyido ay Su. Libre ang lahat ng gamit. Iniutos po ni Presidente Wu. Kapag namimili ang ginang, pwede pumili ng kahit ano. Talaga. Bakit ngayon mo lang sinabi? Ang swerte naman. Suri ng apelyido ko. Kaya ang mga gamit na ito, ako, pwede ko na rin kunin ng libre. MS, Su, mga piling koleksyon ito ng aming tindahan. Tingnan ninyo, ano ang gusto ninyo? Pumili lang kayo ng gusto ninyo. Hindi na, hindi ako pwedeng kumuha ng libre. Hindi naman libre. Kung mapasaya ko kayo, baka si Boss Wu ay taasan ang sahod ko. MS, Su, kung hindi ninyo alam kung ano ang pipiliin, ako na ang bahala. Ito ay hiyas na suot ng Reyna ng Inglaterra para sa inyo. Naku po, ito ay nagkakahalaga ng 1 milyon. Ito naman ay gintong alahas na suot ni Yang Guifei noong Tang Dynasty. Ito rin ay para sa inyo. 3 milyon yan. 3 milyon ito. At ito pa. Ito, lahat ay para sa iyo. Nako, Su, ang swerte mo. Malaki ang napala mo. Sige, tama na. Okay na. Kung libre lang pala sa mga Su, ay pack mo ang lahat ng natitira para sa akin. Sige po. Ma'am, ang kabuuang halaga nito ay 80 milyon. Magbabayad ba kayo gamit ang card o cheque? Nababaliw ka na ba sa kakadukha? Pareho kaming Su. Bakit si Suyang ay libre lang kumuha? Ako naman ay kailangang magbayad ng 80 milyon. Sa tingin ko, estafa ang ginagawa mo. Kanina mo pa sinasabi na libre para sa mga Su. Anak ko, Su rin ang apelyido. Eksakto. Ako ang tunay na anak na babae ng pamilyang Su. Si Suyang, peke lang yan. Kanina, nakalimutan kong sabihin ng buo ang mga patakaran. Ang mapalad na customer, hindi lang dapat Su ang apelyido, kundi dapat ang taas ay 168 centimeters, nakaputing pang itaas, nakaitim na palda, at 2 pantig lang ang pangalan. Ano ba ang ibig mong sabihin? Ang mga kondisyong yan, para talagang ginawa, para kay Suyang. Tama, sabihin mo na lang kaya ang ID number niya. MS, Suyang, ito po ang aming handog na luxury item. Sunduin nyo na po. Salamat po. Alis na tayo. MM. Ano sa tingin mo? Nakakainis ba? May mga tao na bangkarote na, wala pang swerte sa mga premyo. Mabubwisit ka talaga. Tara na. Anong klaseng promo yan? Hindi ko yan kailangan. Ma, umalis na tayo. Ma'am, nabasag niyo po ang produkto ng aming tindahan. Kabuuang halaga, 100 milyon. Bayaran muna bago kayo umalis. 100 milyon. Mag-hold up ka na lang kaya? Oo nga. Yung putang inang Suyang na yon, ang daming kinuha, libre lang. Sa tingin ko, ang mga to, galing lang yan sa wholesale market. 2 piso lang yan. Mag-ingat ka. I-report kita sa pulis para sa panloloko. Mga binibini, pwede kayong mag-report sa pulis. Ito, ang sertipiko ng alahas na sinira nyo. Ito naman, ang alahas na nabasag nyo. Kapag dumating ang pulis, tingnan natin kung sino ang makukulong.
100 milyon. Bangkarote na ang pamilya naming Su. Wala kaming ganoong kalaking pera. Magbabayad ba kayo o magkukulong? Kayo na ang bahala. Magbabayad kami. Magbabayad kami. Ma, may credit card ka pa naman, di ba? Ay swipe mo na. Ayokong makulong. Kasunduan sa paghihiwalay. Kasunduan sa paghihiwalay. Ha ha ha. Si Wo Xiaofan at Su Yang, pakikipag-asawa lang pala sa kontrata. Su Yang, ngayon, mahuhulog ka sa kamay ko. Su Bao, ang swerte natin ngayon. Akala mo ba talaga, may libreng pagkain na nahuhulog mula sa langit? Ano ang ibig mong sabihin? Kung hindi ako nagkakamali, ang mga ito ay malamang inihanda ni Ho Xiaofan. Talagang karapat-dapat sa pagiging taong nasa tuktok ng pyramid ng mundo. Pero, Su Bao, parang sa pakiramdam ko, seryoso sa'yo si Jiwo. Baka naman, huwag na kayong maghiwalay. Siya, gusto ba talaga niya ako? Sa tingin mo, kung sasabihin ko kay Suyang na mahal ko siya ng 6 na taon, matatakot kaya siya, matatanggap kaya niya ako? Huwag kang mag-alala, pare. 6 na taong pagtatago ng nararamdaman. Taon-taon may handog sa kaarawan. Sasabihin ko sa'yo, kahit na sinong babae, hindi makakatanggi sa isang lalaking ganito kaseryoso. Jiwo, nakauwi na po ang ginang. Bilasan natin. Marami pa tayong hindi nahahanda. Tara na. Siguro, tama si Xiao. Mas mabuting tanungin ko muna siya. Ano ba talaga ang iniisip niya tungkol sa akin? Saka na lang ako mag-iisip tungkol sa paghihiwalay. May sasabihin ako sa iyo. Ikaw ang mauna. Ayuhu, salamat po sa inyo sa nakaraang panahon. Sa tulong ninyo sa akin. Pumili ako ng regalo. Tingnan mo, nagustuhan mo ba? Mahal. Gusto mo bang ikulong ako nito? Ayuhu, sa totoo lang, may gusto akong sabihin sa iyo. Sabihin mo. Ako kasi. Pare, handa na. Labas ka muna. Kung may sasabihin ka, mamaya na. Babalik agad ako. Para sa aking babae, sana siya ay laging masaya. Unang taon ko na itong umiibig sa kanya. Ikalawang taon ko na itong umiibig sa kanya. Ika-6 na taon ko na itong umiibig sa kanya. Kaya pala ang pakay niya ngayon ay magtapat ng damdamin sa kanyang white moonlight. Pare, kapag nagsalita ka mamaya, dapat puno ng damdamin. Ipakita mo ang lahat ng hirap at lungkot sa pag-ibig. Sa loob ng 6 na taon, ipahayag mo ng malinaw. Gets mo? Gets. Camera team, lights team, mood team, handa na. Tara na. Sakupin natin ang puso ni Mrs. Sige. Suyang. Nasaan na siya? Boss Hu, uwi muna ako sa opisina para ihanda ang proposal. Kaya pala, si Boss Hu ay magtapat ng damdamin. Sa babaeng nililigawan niya ng 6 na taon. Mukhang panahon na para umalis ako. Sobrang dedikado talaga ni ate. Kahit ngayon, trabaho pa rin ang iniisip. Kontrata lang naman ang kasal namin. Bakit kaya, nang marinig kong umamin siya sa iba, medyo sumama ang loob ko. Hindi kaya, ako ay nahumaling na sa aking boss. Suyang, dapat mong linawin, ang relasyon ninyong dalawa ay boss at empleyado lang. Hindi ka dapat magkaroon ng masamang hangarin sa iyong boss. Si Ginang Ho nga pala, ay isang tunay na career woman, ganito nakalate, nag-o-overtime ka pa rin. Boss Hu, ano pong ginagawa ninyo rito? Hindi ka pa kumakain ng hapunan, di ba? Nagdala ako para sa'yo, ng paborito mong beef rice. Halika.
Boss Hu, kontrata lang ang kasal natin. At saka, natulungan mo na ako na matanggal ang tatak na kabit. Natulungan na rin kita na panatilihin ang posisyon ng pamilya Hu. Tayo. Maghiwalay na tayo sa tamang panahon. Napakatalino mo sa trabaho, Ginang Ho. Pero pagdating sa pag-ibig, bakit ang bagal mong umintindi? Mabagal? Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ba't kontrata lang ang kasal natin? Hindi ko kailanman sinabi na makikipaghiwalay ako sa'yo at saka sa pamilya namin, ako lang ang nag-iisang anak. Ang pagiging tagapagmana ay akin na matagal na. Kailangan ko pa bang patunayan yon? Pero, hindi ba't mayroon ka ng minamahal ng 6 na taon? Ginang, ang taong minahal ng aming boss Wo ng 6 na taon, ay ikaw palagi, at saka, mula pa sa unang pagkakataon, na nakita ka niya, naakit na siya sa'yo, ang buhay niya mula ngayon, ay para lang sa'yo. Tutu. Elenan. Dapat nga nating tapusin ang kontratang kasal na ito. Ako ay nag-apply na makasama ka ng permanente, hindi na tayo maghihiwalay, hindi na tayo magkakalayo. Ikaw, payag ka ba? Gusto ko. Sabi ko na nga ba, may problema ang kasal ni na So-Yang at Wo Xiaofan. May problema. Hindi ko inakala na kontrata pala ang kasal nila. Hindi naman ako mas mahina sa kanya. Bukas, magtatrabaho na ako doon. Hindi ako naniniwala na hindi ko maakit si Wo Xiaofan. Puta, anong sinabi mo kanina? Kung maglakas loob kang pumunta, maghihiwalay tayo. Hiwalay na tayo kapag naging ginang. Wo na ako. Lahat ng yaman sa kabisera ay akin na. Ano ka ba? Ang paborito mong soy milk. Salamat, Yehu. Huwag kang magpakapurmal, tawagin mo na akong asawa. Mahal. Jiwo, may problema sa proyekto natin sa ibang bansa. CJ, alam ko na. Huwag kang mag-alala, umalis ka na. Ang inspeksyon, sa branch office ngayong araw. Ako na ang bahala. Pinakasalan kita para paginhawahin ka. Ang mga bagay sa branch office, maghahanap ako ng ibang gagawa. Hindi pwede. Pagod na pagod ka sa pagpapatakbo ng kumpanya ng mag-isa. Ilang taon na akong sekretarya mo. Maraming bagay ang matutulungan kita. Salamat sa hirap, mahal. Aalis na ako. Ginoo, dumating po kayo para mag-inspeksyon sa branch ng WoW. Kailangan ko po bang ipaalam kay Jiwo, ang batang lalaking si Wo Xiaofan? Samantalang nasa ibang bansa ako para magbakasyon. Biglaan siyang nagpakasal. Ganito ang suot ko ngayon, para subukan ng kanyang pagkatao. Huwag kayong makialam. Opo. Lolo, ayos lang po ba kayo? Wala naman. Sumasakit lang ng konti ang likod ko. Kung gusto ninyo, sasamahan ko kayo sa ospital. Hindi ako pwedeng umalis. Hindi pa ako nakikita. Ang babaeng pinakasalan ng apo ko. Ano ang itsura niya? Hindi na kailangan. Hiha, may iba pa akong gagawin. Ito ang calling card ko. Kung may sumakit man sa inyo, pwede ninyo akong tawagan. Sige. Lolo, yun nga po. Malapit na akong mahuli sa trabaho. Mauna na po ako. Salamat, hiha. Mabait naman pala ang batang yun. Sana siya na lang ang manugang ko. Maging alerto kayong lahat. Ngayon ang unang pagbisita ni Mrs. Wo sa branch office. Siguraduhin maayos ang pagtanggap sa kanya. Huwag ninyong papabayaan. Opo. Sige, magtrabaho na kayo. Medyo simple ang suot ko ngayon. Dapat madali akong makakasundo ng mga tao rito. Kumusta kayo? Ako po ang asawa ni MD Ho. Bagong Hermes summer bag. Prada earrings. Chanel luxury shoes. Mukhang siya nga si Mrs. Wo. Kumusta po, Mrs. Wo? Kumusta po, Mrs. Wo? Ma'am. Tinatawag mo ba ako?
Huwag na po kayong mahiya, ma'am. May bilin po si sir. Pagkaalis niya, kayo po ang mamamahala sa branch office. Ako ang mamamahala sa WO Corporation. Baka naman dahil sa akin kaya hiniwalayan ni Wo Xiaofan si Suyang. Dahil ba talagang mahal na mahal niya ako? Tama, ako ang tunay na Mrs. President. Su Wanru. Ang lakas ng loob mong mandaya dito sa Hu Corporation. Suyang. Anong ginagawa mo rito? Ano ba talaga ang pakay mo sa Hu Corporation? Ano? Ako ang tunay na asawa ni Hu Xiaofan. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ang Mrs. President, hindi mo pwedeng gamitin ang pangalan niya. Eksakto. Ang Mrs. President namin, puro mamahaling brands ang suot. Halatang mayaman talaga ang pamilya. Ikaw na empleyadong suot-suot lang ang mumurahing damit. Maliit na empleyado. Hindi ka karapat-dapat magsuklay sa kanya. Maliit na empleyado, mukhang si Wo Xiaofan. Sawa na talaga sa kanya. Sakto, magagamit ko ang pagkakataong ito para pahirapan at hamakin siya. Bayaran niya ang lahat ng utang niya sa akin. Maaga na, balik na kayo sa trabaho. Ikaw. Halika riyan, linisin mo ang workstation ko. Ano pang hinihintay mo? Binibigyan ka ng pagkakataon ni ma'am. Sumunod ka na. Bilis! Ang Hu Corporation ay kumpanya ng asawa ko. Hindi ko hahayaang gulo-gulo ka rito. Ang ganda-ganda ninyo ngayon, Ginang. Anong ginagawa mo dyan? Parang troso ka. Maglinis ka na ng workstation ng ginang. Anong ginang ang pinagsasasabi niya? Bakit ako ang maglilinis? Isang karangalan ang makapaglingkod sa asawa ni Presidente Wo. Swerte mo na yan. Huwag kang magmalaki. Nahuli ka ngayon sa trabaho. Dapat kang parusahan. Kung hindi, matatanggal ka na. Tama, ang mga taong walang disiplina sa oras. Dapat talagang parusahan. Oo nga, ngayon, nahuli siya. Bukas, mag-absent na yan. Sa tingin ko, dapat siyang ipaglinis ng CR. Narinig mo ba yan, Suyang? Ngayon din, maglinis ka na ng CR. CJ, pwede akong maglinis. Pero ikaw, sabay tayong maglinis. Nababaliw ka ba? Ako ang tunay na asawa ng presidente ng WO Corporation. Gusto mo pang sabay tayong maglinis ng CR? Anong karapatan mo? Dahil pareho tayong nahuli ngayon. Ang buong kumpanyang ito ay amin. Magagawa mo pa akong pagbantaan dahil sa pagkahuli ko, Suyang. Ngayon, isang aso ka lang na umaasa sa akin para mabuhay. Isang aso. At nangangarap ka pang pantay tayo. Ayos lang. Kung ayaw mo, tumawag na lang tayo kay Presidente Ho. Para siya ang humusga. Ano sa tingin mo? Huwag. Kahit naghiwalay na si Suyang at si Wo Xiaofan, hindi pa naman ako kasal sa kanya. Kung darating siya, malalantad ang totoo kong pagkatao. Ako na ang maglilinis. Okay na ba? Bilang asawa ng presidente, kailangan kong magpakita ng magandang halimbawa sa lahat. Ang maliit na bagay na ito. Hindi na kailangang istorbohin ang asawa ko. Sige, mauna ka. Ay, ma'am, upo po kayo. Ang baho. Isang bote ng pabango na ang inispray ko. Bakit amoy tae pa rin ang katawan ko? Ma'am, yung si Suyang, humarap sa iyo ng ganito. Hindi mo siya dapat palampasin. Tama po, ma'am. Dapat talaga nating ipakita sa kanya para malaman niya sino talaga ang hari rito. Nasaan ang Patek Philippe watch ko? Bakit nawawala? Bakit hindi mahanap? Nasaan si Suyang? Bakit hindi pa siya bumabalik? Baka naman, siya ang nagnakaw? Oo nga. Ngayong araw, siya lang ang kasama ng asawa ng presidente, ng pinakamatagal. Talagang siya ang nagnakaw. Aba, humarap kang magnakaw ng relo ng asawa ng presidente. Dapat nating siyang turuan. Tama. Putang ina. Unang araw pa lang sa trabaho, magnanakaw ka na ng gamit ko. Mali pala ang pagtingin ko sa iyo. Ano ang sinasabi mo? Nagkukunwari ka pa. Dali, ilabas mo ang relo ng asawa ng presidente. Ngayon din. Anong relo? Hindi ko pa nakita. Sige, hindot ka pa rin, hindi umamin. Nawalan ang misis ng isang relong Patek Philippe. Tiyak na ikaw ang nagnakaw. Dali, ilabas mo. May sira ang ulo niya. Bakit ako ang sinisisi ninyo kung may nawala? Gusto ninyo akong pagbintangan? Magpakita kayo ng ebidensya. Gago ka. Huwag kang magkunwari. Ikaw ang nagnakaw ng relo ko. Akala ko dati.
Ikaw lang ay isang batang ulila na walang nagmamahal. Ngayon nalaman ko na magnanakaw ka rin pala. Kaya pala kanina pa nagwawala, nakikipag-away kay Mrs. Wu, para palang magnakaw. Ngayon, humingi ka ng tawad kay Mrs. Wu, at isa uli ang ninakaw. Kung hindi, huwag ka nang pumasok bukas. Hindi ako nagnakaw, bakit ako hihingi ng tawad? Isang relo lang naman yan. Hindi naman ako walang relo. Yang sira-sira mong relo. Paano maihahambing kay Mrs. Wu ang relo niya? Alam mo ba, ang relo ng asawa ng aming presidente, na Patek Philippe, ay nagkakahalaga ng milyon-milyon. Kaya mo bang bilhin yan? Isang taong nagbebenta ng mga mamahaling bagay. Sa second hand, ay may relong nagkakahalaga ng milyon-milyon? Su Wanru, nakalimutan mo na ba na ang suklan ay bangkarote na? Hinahamon mo ang misis. Ang babaeng nakapag-asawa kay Jiwo ay tiyak na galing sa mayamang pamilya. Paano siya mababangkarote? Bangkarot o hindi, ikaw ang magtanong. Kung gusto mong maging aso, dapat may utak ka rin. Sige. Gago ka. Ninakaw mo ang gamit ko, at hindi ka pa umamin. Sige. Kayo. Habarin ninyo ang damit niya. Siyasatin ninyo. Bitawan mo ako. Sino ba talaga ang manugang ko? Kanina pa ako naghahanap, hindi ko pa nakita. Hoy! Hindi ba yung babaeng tumulong sa akin kaninang umaga? Yung babae yon. Lolo, bakit po kayo napadako sa branch office? Bakit pa kayo nakasuot ng uniforme ng janitor? Huwag mo akong pakialaman. Nag-iimbestiga lang ako ng palihim. Lolo, huwag na po kayong magdagdag ng gulo. Kapag nalaman nito ni President Wu na nagja-janitor kayo sa kumpanya, siguradong pagagalitan ako niyan. Ikaw naman, samahan mo ako sa President's office. Magpahinga ka muna. Ayoko. Lolo. Suyang, gusto mong mamatay. Hay nako. Relong Patek Philippe, ma'am, narito po ang relo ninyo. Mabuti, Suyang. Ngayon, nahuli ka na sa akto, ano pa ang masasabi mo? Ngayon, lumuhad ka agad at humingi ng tawad sa akin. Relo ko ito, bakit ako hihingi ng tawad sa iyo? Ibalik mo sa akin, ang lakas ng loob mo. Ngayon, harap-harapan mo pang kinukuha. Su Wanru, nabaliw ka ba nang mag-bankrupt ang pamilya Su? Ano ang sinasabi mo? Sa likod ng ganitong relo, may anti-counterfeiting verification code. Kung gusto mong angkinin ito, mas mabuting iscan natin para makita ang impormasyon ng bumili. Ikaw ba o ako? Ikaw ang nagnakaw ng relo ko. Ayoko nga, paano kung lumabas ang impormasyon ni Suyang? Eh di mabubuko na ako. Sa tingin ko, takot ka lang. Anong takot? Ma'am, sa tingin ko, itong si Suyang, hindi siya titigil hanggat hindi siya nahuhuli. Baka gusto ninyong, i-scan na lang ito, para mawala na siya ng pag-asa. Pero, Walang problema, ma'am. I-scan mo na, para makita niya ang pagkakaiba nyo. matagumpay ang pag-scan, binubuksan ng eksklusibong impormasyon ng pagkakakilanlan. Suyang, nakita mo. Totoo ang QR code na ito. Napakamahal ng relong ito. Ikaw na isang dukha. Paano mo mabibili yan? Tiyak ninakaw mo yan kay ma'am. Isang maliit na empleyado, ang nagsasabing kanya ang relo. Kung talagang sa iyo ang relo, ako ang magiging apo mo. Impormasyon ng pagkakakilanlan ng bumili. Ipinapakita na. Pangalan ng bumili, Suyang. Bakit ang pangalan at larawan ni Suyang ay lumalabas sa opisyal na website ng Patek Philippe? Oo nga, ma'am. Ang relo ninyo, bakit binili ni Suyang? Baka si Suyang, ang tunay na asawa ng presidente. Sige nga, hinayaan mo pang lokohin ako. Ma'am, kami po ang nagkamali kanina. Patawarin niyo po kami. Oo nga po, ma'am. Sana'y huwag niyo po kaming pagtawanan. Kalimutan niyo na po yun. Kasalanan lahat ito ni Su Wanru. Siya ang nangagaw ng pwesto. Ma'am, kung gusto niyong manapak o magalit, sa kanya niyo po gawin. Anong ginagawa niyo? Isang security code lang yan. Anong mapapatunayan yan? Ang galing na ngayon sa paggawa ng peke. Walang saysay yan. Su Wanru, bukol ba yan sa lig mo? Di ka na nag-iisip bago magsalita. Official website ito ng Patek Philippe. Peke pa ba yan? Pero, ang asawa ng presidente, may punto rin naman. Nakabili na rin ako dati ng mga fake na high-end. Mukhang totoo talaga. Wag na yung security code. Yung resibo, gift box. Parehong-pareho sa tunay.
Tama. Noong nakaraang linggo, nakabili ako ng imitation necklace ng BBL Gary. Halos hindi mo na malaman kung peke. Ayos ka, Suyang. Bumili ka na nga ng peke. Bastos ka pa kay ma'am. Muntik na kaming nagkamali sa kanya. Ngayon, lumuhod ka na at humingi ng tawad kay ma'am. Luluhod ako sa kanya? Walang pag-asa. Hoy. Hindi ba't bracelets ko yan? Bakit nandito? Suyang, kahit di mo kinuha ang relo ni ma'am, ninakaw mo naman ang kanyang bracelets. Nako, nahuli ka na nga. Tingnan natin kung paano ka magdadahilan. Hindi ko nakita ang bracelet na yan. Kung hindi kayo naniniwala, pwedeng tingnan natin ang kikis. Sige, tingnan natin ang CCTV. Kapag kumpleto na ang ebidensya, ipapakulong kita. Walang problema. Pero kung ipinakita ng kikis na ako'y pinagtripan lang, may mga taong mapaparusahan. Tama na, wag na nating patulan. Pumunta na tayo sa monitoring room. Tingnan ang CCTV. Mabubuko ako. Hindi na kailangan ganoon. Suyang, mag-sorry ka na lang sa akin. Tapos na ang usapan. Tingnan, wala akong ginawang masama, kaya di ako takot. Ano? Takot ka? Anong klaseng ugali yan? Ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan kay ma'am. Ma'am, pupunta na po kami. Sandali. Hindi na kailangang mag-aksaya ng oras para sa maliit na bagay. Malaki ang puso ko ngayon. Patawarin na kita. Ma'am, wow. Masyado po kayong mabait. Pero, hindi ko kayang tiisin na ganyanan ka niya. Kailangan talaga nating linawin ang nangyari para mabigyan ka ng hustisya. Tara, pumunta tayo sa monitoring room. Oo, tara na. Yung President's Office. Bakit tayo pupunta roon? Ma'am, medyo malayo po ang monitoring room. Pero sa opisina ni President Wow, pwedeng makita ang lahat ng CCTV ng buong kumpanya. Opo, ma'am. Pero, ang pribadong opisina ng presidente ay nangangailangan ng facial recognition. Bilang asawa niya, makakapasok ka po siguro, di ba? Ma'am, mag-face recognition na po kayo. Face recognition. Nako, paano ko ito mabubuksan? Su Wanru, hindi ba't sinabi mo na asawa ka ni President Ho? E di siguradong mabubuksan mo ito. Siyempre naman, ang misis ng presidente ay talagang makakapasok. Ma'am, buksan mo na po para masampal mo ang mukha nitong probinsyana. Halika na. Nagsisimula na ang face recognition. Paumanhin, nabigo ang pagkilala. Ha? Anong nangyari? Bakit nabigo? Baka naman, hindi na ilagay ni President Wow ang mukha ng misis sa sistema. Oo nga, tama. Ang asawa ko ay hindi pa nakakapaglagay ng mukha ko pagkatapos naming ikasal. Mahal na mahal ako ng asawa ko, kaya ayaw niya akong magtrabaho. Masaya na akong nasa bahay lang. Anong pinagtatawa mo? Pinagtatawanan kita. Ang tigas-tigas ng mukha mo. Kapag palagi kang nagsisinungaling, baka ka mabangga ng sasakyan sa labas. Binabaan mo ako. Kung may lakas ka ng loob, ikaw ang mag-scan ng mukha mo at buksan ang pinto. Kung gayon, dilatan ninyo ang mga mata ninyo at tingnan kung sino ang tunay na asawa ni Ho Xiaofan. Nagsisimula na ang face recognition. Matagumpay ang pagkilala. Maligayang pagdating, ma'am. Array. Akala ko talaga ay nag-succeed ang recognition mo. Yun pala, may tao sa loob na nagbukas. Lolo, ikaw pala? Ano nang ginagawa mo sa opisina ni President Ho? Nandito ako para maglinis. Hoy, yung tagalinis. VIP lounge ito ng Wo Corporation. Dito ba dapat pumapasok ang mabahong janitor na tulad mo? Sino ka? At nang ahas kang magsalita sa akin ng ganyan? Ano ka ba? At nang aasta ka sa akin. Ako ang asawa ni President Wo. Maniwala ka. Papalisin kita sa HR agad. Asawa? Kaya pala itong, walang modo at pangit na hayop, ang asawa ng apo ko, sa shotgun wedding. Ang mga mataba ni Wo Xiaofan, ay bulag, paano kanya nagustuhan? Anong sinabi mo? Loko-lokong matanda ka, nang ahas kang Bastyusen, ang asawa ni President Wo, tanggol ka na. Ganito ba ang trato nyo? Sa isang matanda, sinabi na niyang siya ang janitor ng Ho Corporation, kaya may karapatan siyang maglinis sa kahit anong sulok ng Ho Corporation.
Ikaw, ano ba? Ipinagtatanggol mo pa ang mabahong matandang janitor. Anong ibig mong sabihin? Sa tingin ko, sinasadya mo to para bastyusin ang asawa. Wala bang karapatan ang asawa na magtanggol ng isang janitor? Tanggalin mo na siya agad. Ang baho-baho. Tama. Mga social elite kami. Mabaho siya. Baka may dala siyang bakterya na makakahawa sa amin. Ganito ba ang trato nyo sa isang matanda? Napakasama ng ugali nyo. Wala ba kayong matatanda sa pamilya nyo? Ang bait ng babaeng ito. Ipinagtanggol pa ako nitong matanda. Tigilan mo yang mga salita mo. Umalis ka na rito. Huwag kang magpakapusong. Kumpanya ito ng apo ko, na si Wu Xiaofan. Ako ang lolo niya. Sinong manggahas na humawak sa kin? Ikaw ba ang lolo ni Huxiofen? Oo, anak, huwag kang matakot. Nandito ang lolo mo. Walang sino man ang makakapang-api sa atin. Ano to? Ang lolo ni Boss Ho. Paano naging janitor ng kumpanya? Ano pa ba? Sa tingin ko, ito yung matandang to. Inatake ng dimensya. Nagpapanggap na baliw dito. Palang, hindi siya ang lolo ni Huxiofen. Matandang gago. Naglakas loob magpanggap na lolo ng asawa ko. Sa tingin ko, si Suya ang tong puta. Ang kasabwat niya sa pagnanakaw ng gamit ko. Kayong lahat. Dali. Itapon tong dalawang basura. Palabasin ninyo. Tigil. Anong ginagawa ninyo? Ikaw, babaeng ahas. Ikaw, bilang asawa ni Hu Xiaofan. Naglakas loob kang manakit sa akin. Naniniwala ka ba? Papayagan ko ang apo kong makipaghiwalay sa'yo. Anong problema kung sinaktan kita? Naniniwala ka ba? Kung guguluhin mo ako, paunahin kong mawala kayo. Lolo, Nasaan ang manager? Palabasin ninyo siya para makipagkita sa akin. Ako ang manager. Sinong tumatawag sa akin? Assistant Manager Zhang, sakto ang dating mo. May tao dito na nagpapanggap na lolo ni Boss Ho. Tingnan ninyo, kilala ninyo ba siya? Isang matandang janitor lang. Hindi ko kilala. Ikaw ba ay bagong empleyado? Tawagin mo si Manager Wang. Kilala niya ako. Anong karapatan mo para makipagkita sa aming General Manager ng branch? Ano pang hinihintay ninyo? Bilisan ninyo, palayasin ninyo ang siraulo. Kung malaman ni President Wu na may tao dito na nagpapanggap na lolo niya, lahat tayo ay magkakaproblema. Opo. Hindi ako aalis. Hihintayin ko ang apo ko. Wu Xiaofan. Hayop kang bata ka. Pumunta ka rito sa kumpanya at hiwalayan mo ang asawa mo. Nang ahas ka pang tawagin, ang pangalan ni President Wu, ang Oscar, ay may utang sa'yo ng tropeyo. Gagawang matanda. Bakit hindi ka umihi at tumingin sa sarili mo? Mukha kang pulubi. Nang ahas ka pang magpanggap na lolo ni President Wu. Ang gagawang matanda na ito, ang baho ng amoy. Paano posible na maging lolo ng asawa ko? Tama na, hinuhusgahan mo ako sa itsura, bastos at walang modo. Hindi ka karapat-dapat maging manugang ng pamilya Wu. Tandang hayop, tapos ka na ba sa pag-arte? Hinampes mo pa ako? Nagpapanggap ka na lolo ng asawa ko, kaya nga kita hinampes. Su Wanru, nababaliw ka na ba? Si Lolo Ho ay ang tagapagtatag ng Hu Group. Nasa internet ang kanyang impormasyon. Tingnan ninyo, maliwanag na nakasulat sa internet. Totoo nga, si Lolo Wu. Anong kinakabahan ka? Itong matandang ito, nagpakahirap magpanggap. Tiyak nagkalat ng pekeng balita sa internet. Si Lolo Wu, sa ngayon ay nasa Maldives para magbakasyon. Imposible na narito siya. Siya nga, at saka, ako ang asawa ni Ji Wu. Ang lolo ng asawa ko, paano ko hindi makikilala? Bago ka magpanggap, dapat inalam mo muna. Ang lolo ko ngayon ay nasa ibang bansa para magbakasyon. Mag-research ka muna, bago ka magpanggap. Su Wanru, nagmamatigas ka. Kayong mga walang galang. Kapag dumating na ang apo ko, lahat kayo ay wawasakin. Su Wanru, kung magpapatuloy ka sa kalokohan mo, wala nang makakapigil sa'yo. Kayong mga ito, gapyusin ninyo silang dalawa. Dalhin sa bodega. Kapag bumalik na ang asawa ko, pababayaan ko silang dalawa. Sino sa inyo ang maglakas loob? Si President Wu nga talaga ito. Baka naman, si Lolo Wu nga talaga siya. Photoshop lang yan. Sino ang maniniwala dyan? Ano pang hinihintay nyo? Gapyusin nyo sila, ngayon din. Bitawan niyo ako. Wala na. Ito ang paboritong anti-gamplorera ni President Wu. Nagkakahalaga ito ng 2.4 na bilyong piso. Ano na ang gagawin natin? Ano na? Lorang nagkakahalaga ng 2.4 bilyon. Paano na ito?
Anong kinakabahan ka? Kahit na masira man ito, hindi magagalit si President sa asawa niya. Ikaw, may karapatan ka bang magsalita? Su Wanru, nagkasala ka ng malaki. Magpapatuloy ka pa ba sa pagsisinungaling? Ari ito ng asawa ko. Ano naman ang 2.4 bilyon? Kung nabasag, edi nabasag. Masaya ako, yun ang mahalaga. Ang kapal ng mukha mo, sinuntok mo ako, at sinira mo pa, ang gamit ng apo ko. Pagdating ng apo ko, papayagan ko siyang makipaghiwalay sa'yo. Naalala ko na. Ang matandang ito ay talagang lolo ng asawa ko. Ipinakita niya sa akin dati ang family picture nila. Lolo, nagkakamali po kayo. Ako po ang asawa ng apo ninyo. Alam ko. Ikaw lang ang kinikilala kong asawa ng apo ko. Huwag kang mag-alala, tiyak na papayagan ko ang apo kong makipaghiwalay kay Su Wanru, at pakasalan ka. Gago kang matanda ka. Ikaw ang may kasalanan. Kung hindi dahil sa pagtulak mo sa akin, hindi ko sana nabasag ang florera. Anong tinatanga-tanga nyo? Ano pang hinihintay nyo? Dalhin nyo siya, palayo sa akin. Huwag kang maglakas loob na apihin ang asawa ko at ang lolo ko. Zhou Sheng, lahat ng naririto, walang dapat makatakas. Gagawin kong palayasin sila sa kabisera. Opo. Su Wanru, matanda na ang lolo. Hindi na niya kaya ang gulo. Pakawalan mo siya. Sinuntok ko siya. Ako ang may bahay ng presidente. Sino ang gusto kong suntukin? Su Wanru, ang apo ko ay papauwi na. Kapag nalaman niyang pinagmalupitan mo ako, tiyak na hindi kanya palalampasin. Mabahong tagalinis. Ano ba ang halaga mo? Ako ang asawa ni Wu Xiaofan. Ngayon, ipapaalam ko sa inyo, ang kapalaran ng makagalit sa akin. Ma'am, itawag na natin ang pulis. Itapon natin ang matandang to, at ang putang inang si Suyang, sa kulungan ng magkasama. Hayaan nating silang dalawa, ang makulong habang buhay. Bakit pa kayo mag-aaksaya ng sariling lakas? Huwag tatawag ng pulis. Mabubunyag ang tunay kong pagkatao kapag tumawag tayo ng pulis. Gumawa sila ng napakalaking kasalanan. Sinira nila ang isang antigo, na nagkakahalaga ng 3 bilyon. Ang pagtawag ng pulis, napakadali para sa kanila. Mas mabuti pang patayin na lang natin. Patayin natin siya. Patayin. Hindi ko kaya. Ang pagpatay. Nasira nila, ang anti-gang nagkakahalaga ng 3 bilyon. Hindi nila mababayaran, kaya nagpakamatay na lang sila sa hirap. Hahaha. Napaka-perpekto nito, di ba? Su Wanru, nababaliw ka na. Tumahimik ka. Ikaw. Hindi ko kaya. Ikaw na lang. Hindi, lalong hindi ko kaya. Mga walang kwenta. Baka dapat tigilan na lang natin ito. Umalis kayo, pakikinggan ninyo ako. Ngayong araw, kapag namatay si Suyang, wala nang makakapigil. Sa akin, hahaha. Suyang. Bukas ang bibig mo. Kainin mo yan. Su Wanru. Ma'am, kung talagang hindi ka mapakali, tutulungan ka namin. Bugbugin ng malakas ang dalawang yan. Oo nga, ma'am. Paano kung mawalan ng buhay? Wala na tayo. Hindi pwede. Dapat mamatay si Suyang ngayong araw. Bukas ang bibig mo. Puta, bukasan mo ang bibig mo, kainin mo. Tigil. Apo, dumating ka rin. Akala ko, hindi na kita makikita pa. Pasensya na, mahal. Huli na ako. Anong sinasabi mo, gago? Anong sinabi mo? Asawa mo siya? Opo, lolo, si Suyang ang asawa ko. Boss Wo, paano mo tinawag? Yung peking asawa, tinawag na basurero, lolo. Baka naman si Suyang ay talagang misis ng presidente? Wala na tayo. Kanina, sobrang inapi natin sila. Ngayon bumalik na si Boss Wo. Talagang wala na tayo. Yung mga sugat nila, sino ang may gawa? Ikaw. O kayo? Hindi rin ako. Hindi rin ako. Si Su Wanru ang nagutos sa amin. Ji-wo, mali ako. Talagang alam kong mali ako. Pakiusap, huwag mo na akong saktan. Patawarin mo na ako. Nang humingi ng awa ang asawa ko at lolo ko sa'yo, nang makiusap sila, naisip mo bang patawarin sila? Akala ko peke lang sila. Paulit-ulit na nilang sinabi sa'yo, ikaw ang ayaw maniwala. Ang pagiging mapagmataas mo, ang dahilan kung bakit di mo marinig. Ang sinasabi nila, Zhou Sheng, palayasin silang lahat sa kabisera. Ji-wo, mali ako.
Jiwo, hindi na ako uulit. Alam kong mali ako, Jiwo. Ginang, alam naming mali kami. Talagang alam naming mali kami. Huli na. Kayong lahat ay dapat magbayad. Bakit kayo lumuluhod kay Suyang? Ang putang inang yan. Ako ang tunay na misis ng presidente. Ako. Tama na, loko-loko ka. Loko-loko, kailangan mong uminom ng gamot. Dalhin sa ospital para magpa-gastric lavage. Kapag gumaling na, dalhin sa mental institution. Kung wala ang utos ko, huwag siyang pakawalan. Opo, dalhin na. Manugang, ayos ka lang ba? Lolo, ayos lang po ako. Ikaw po. Ayos din ako, napakaganda naman talaga nito. Ikaw talaga ang manugang ko. Dati akala ko, si Su Wanru, ang manugang ko. Pinapapakasal ko pa nga ang apo ko, nahiwalayan siya, para pakasalan ka. Lolo, kapag malinaw na sa'yo ang lahat, saka ka mag-set up. Gago ka, may susunod pa ba? Napakagandang manugang. Dapat mo siyang pahalagahan ng mabuti para sa akin. Opo. Sundin ko po. Tapos na.